ating ituloy ang ating pagbukas ng way to success. After ng meditation, hindi tayo mag-end doon. Ating ituloy sa application, mga kapatid. Kasi kung meditation lang, hanggang isip, hanggang deklarasyon, walang pagpapatuloy sa ating journey toward success. Dapat i-apply. Basahin natin ang Joshua 1:8 muli, ang part na ito. Ready, go? Be sure to obey all that is written in it. Yan ang goal, mga kapatid. Kaya natin i-meditate ang word ni God para ma-sure tayo to obey all that is written in it. At ito, of course, Israel again ang isa sa example natin. We are here, living here, and we are seeing the progress. Bagamat may kulang pa sila dahil yun ang sabi ng Bible, they are blind in part. Pero in part lang. Dahil ang part na blind pa sila ay si Jesus na kanilang i-worship because they only worship one God, the God of Israel, the God who created the heavens and the earth. Para sa kanila ay wala pa silang revelation who the Lord Jesus is. Hindi God para sa kanila si Lord Jesus. Isang Hudyo, teacher, isang propeta, pero hindi pa. Para sa kanila ay Messiah, hindi pa God. Pero mga kapatid, ina-apply na nila ang Word of God. Katulad nito, they want to obey. They're doing everything to obey what the Word of God says, ang law of Moses. Kaya naman may effect na sa kanila. The more sa atin that we have Jesus. Dahil hindi tayo mag-struggle to obey, ang Lord Jesus ang tutulong sa atin to obey. Kaya James 1:22, basahin natin, ready, go. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Kaya pag ang Word of God ating binasa, mga kapatid, binulay-bulay natin ito, dineclare natin ito, as we declare the Word of God, let us also apply it. Because the more we declare the word, naririnig natin din ito ng ang ating person, ang ating pagkatao, ng ating being, and let us allow the Holy Spirit to do the work na may apply natin ang word ni Lord. Mga kapatid, it takes faith to obey. It takes faith to obey. Pag meron na tayong faith dahil sa word ni Lord, ma-activate ang ating faith, then let us begin to do it. Obey it. Mga kapatid, as we have faith to obey, those that believe it, live it. Sino mang nananampalataya sa word ni Lord, kinakapamuhay ito. Those that believe it, live it. Ang sino man na ang word ni Lord ay tinatanggap, we believe it, then let us live it by the grace of God. And as we live it, mga kapatid, yan ang way to success. We meditate the Word of God day and night. We keep on thinking about it seriously. We study the Word. And as we have this lifestyle, at yan ang nakikita natin dito, lifestyle ng mga taga rito. Kaya naman, ang bansang ito, kahit nasa constant war, pero hindi naghihikahos. Hindi hirap na hirap sa atin sa Pilipinas dahil hindi sa word of God ang mga tao, kaya puro na lang kahirapan ang kwentuhan. Hirap na hirap. Walang dami kong utang dapat bayaran. Wala nang magagawa. Ito na lang talaga ang buhay hanggang mamatay. Mga kapatid, pag merong word of God, habang buhay may pag-asa because the word of God will activate our faith. And it takes faith to obey. As we obey, dahil application, those that believe it, live it.